Humahangos na tumatakbo si Popoy papunta sa bahay ni na Lola Juliana upang tawagin ang apo nitong si Gringo. Idol Gringo! Idol Gringo! Kailangan ko ang tulong mo! Malakas na sigaw ng bata. Narinig naman yon ni Gringo na kumakain ng mga sandaling yon. Nakakailang subo pa lamang ito ng pagkain ay agad siyang uminom ng tubig. 2 lagok lang yon at tumayo na. Nagmamadaling lumabas ng bahay. Ay, Greg ka, apa! Isa na punta mo! Hindi mo tinapos ang pagkain mo! Lola Juliana, may tumatawag po sa akin eh. Baka kung sino lang yan. Kumain ka na muna! Mukhang importante po eh. Sige po Lola, titignan ko na lang po muna. Hay, ano ka ba naman bata ka? Bahala ka na ka! Lumabas ng bahay si Gringo. Ang batang si Popoy ang naghihintay at tumatawag sa kanya. Oh, bakit Popoy? Ano bang problema at nagsisisigaw ka at tumahangos ka? Halika, Idol! Dali! Sumama ka sa akin! Merong lalaking lasing na nadayo lang dito sa baryo natin. Tapos nag-aamok! Naghahanap ng away! Aba, sira ulong yun ah. Naghahanap yata ng sakit ng katawan. Oo, Idol! Tapos may hawak pang itak na puro kalawang. Ipinanghaharibas niya. Natatakot na nga mga taga rito sa baryo. Baka kung anong gawin ng nalokong yun eh. Sige, halika Popoy. Puntahan natin. Sumama na si Gringo kay Popoy. Nagmamadali ang dalawa. Hindi papayag si Gringo na may magsisiga-sigaan sa kanilang baryo. Hindi siya papayag na may masasaktan sa sinagtala dahil lamang sa isang dayong may topak sa ulo. Inabutan ni na Gringo at Popoy na patuloy sa pagwawala at naghahamon ng away ang lalaking lasing. Agad naman siyang hinarap ng binata. Hoy! Diablong buwang! Anong problema mo ha? Kung wala ka namang magawa sa buhay mo, ay matulog ka na lang. Hindi yung nagwawala ka pa. Napahinto sa pagwawala ang lalaki. Matalim ang tingin nito kay Gringo. Ayos ah. Sama mo makatingin ah. Para kang kakain ng buhay ah. Narinig mo ba yung sinabi ko sa'yo? Mas maiging matulog ka na lang, kaibigan. Sa kayang alak, sa tiyan nilalagay yan, hindi sa ulo. Akala mo yata matatakot ang mga taga rito sa baryo Sinagtala eh. Hoy, don't me. You never know who I am. Kala mo natatakot ako sa'yo? Hoy, hindi titindig ang balahibo ko sa'yo. Ano Popoy, ayos ba ang English ko? Okay na okay, kuya. Tila nainis naman ang lalaking lasing kay Gringo. Kaya bigla itong sumugod, hawak ang kalawanging itak. Patakbong lumapit kay Gringo na nakaamba ang dalang armas. Subalit alam na alam ng binata ang kanyang dapat gawin sa mga pagkakataong yon. Habang tumatakbong papalapit ang dayong lasing, ay sinalubong din yun ni Gringo. Subalit nang malapit na siya sa lalaki, ay biglang umupo sa lupa ang binata at iniharang ang kanyang paa. Napatid sa iniharang niyang paa ang lasing at nadapa ito at napasubsob sa lupa. Unang tumama ang mukha nito sa lupa at nabitiwan ang kalawanging itak. Oh, loko! Hanggang dyan lang palang yabang mo eh. Buwisit ka! Malakas ang pagkakasubsob ng lalaki sa lupa. Nasaktan ito, kaya agad na bumangon at hinarap si Gringo. Dahil tumilapon sa malayo ang itak na hawak niya, kaya naman isang malakas na suntok ang pinakawalan ng lasing. Subalit hindi yun tumama kay Gringo. Biglang hinawakan ng binata ang kamay ng lasing at pinilipit yun. Napangiwi ang lasing sa sakit dahil sa pagkakapisil ng binata sa kamay nito. Pasaway ka talaga ha? Ayaw mong tumigil ha? Kasunod nun ay isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Gringo na tumama sa mukha ng lalaking lasing sa pagitan ng dalawang mata. Sa lakas ng puwersa ng suntok ng binata ay bumagsak na patihaya ang dayo. Bulagta ito at walang malay. Tila sinuntok ni Pacquiao.
O ano? Hanggang dyan lang palang kaya mo eh. Huh. Masyado kang masunurin ha. Sinabi ko nga sa'yo matulog ka. Pero wag dito sa kalye, gunggong. Napapalakpak ang batang si Popoy sa ginawa ni Gringo. Muli ay napahanga ang bata sa tapang at lakas ng kanyang idol. Nakita rin ng ibang mga taga-baryo sinagtala ang mga pangyayari at masaya sila na may tagapagtanggol sa kanilang baryo sa katauhan ni Gringo. Minsan pa ay agad na kumalat sa mga taga-baryo ang ginawang yon ng binata. Kaya nga lamang, sa halip na ikatuwa yon ng kanyang lola Juliana, ay pinagalitan pa ang binata. Ay, nako! Ikaw talaga, Gregorio! Hindi ka talaga marunong makinig! La, Gringo na lang po. Masyado naman pong mahaba ang Gregorio eh. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Sa kayo naman talaga buong pangalan mo. Masyadong luma naman po ang Gregorio, la. Hoy, pakana ng bayani ang Gregorio, ha? Baka hindi mo nalalaman. Ay, oo nga pala. Pero la, mas okay na po yung Gringo na lang. Mas bagay sa akin yun eh. O siya, sige na. Gringo na ako, Gringo. Pero ano na naman ba itong kalokohang ginawa mo? Abay, napakatigas talaga ng ulo mo, bata ka. Lola, hindi po kalokohan yun, kundi kabayanihan. Bagay lang po sa pangalan ko. Di ba kayo na rin po nagsabi? Paano? Kung may masamang nangyari sa'yo, maigi na lamang at lasing yung nakaharap mo. Yun nga po, le. Lasing na. Nanggugulo pa. Di nakatikim ng suntok, kayon. Timbuang. Plakda na parang tinumba na puno ng saging. Alam mo, Apo, alam kong tama yung ginawa mo na nagpapakabayani ka at pinoprotektahan mo mga taga rito sa baryo. Kaya lamang, ako natatakot sa mga pinagagagawa mo eh. Lola, wag po kayong mag-alala. Dahil yakang-yaka ko po. Chicken Pete. Hay nako, Apo. Hindi ka laging siswertehin. Ayoko mawalan pa ng isang mahal sa buhay. Nawala na nga ang tatay mo dahil sa ganyang pagpapakabayani. Tapos, ikaw naman ay mawawala rin. La, huwag po kasi kayo nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi po mangyayari yon, La. Hindi ako mawawala at walang masamang mangyayari sa akin. At paano mo naman natitiyak? Sige nga, hawak mo ba buhay mo at kapalaran? La, kailangan pa po ng baryo natin ang gaya ko. Kaya hahaba pa po ang buhay ko, panigurado yun. Sa kabila ng takot at pag-aalala ni Lola Juliana sa ginagawang yun ng apo, ay wala naman siyang magagawa dahil likas talaga kay Gringo ang pagiging matulungin. Kahit pa alam niyang nakataya lagi ang kanyang buhay sa ginagawang pagtulong. Ang bagay na yon ay hindi makakasanayan ng kanyang lola na laging nag-aalala sa binata. Ang kabayanihan na ginagawa ni Gringo na buong-buong nasaksiyan ni Popoy ay ibinida naman ito sa kanyang ate Alia. Tapos ginanon niya, tsung, tsung, tapos sinipa, pung, tapos sinaperkat, pang! Grabe, Ate Alia. Kung nakita mo lang, ang husay talaga makipagbuntalan ni Idol Gringo. Para siyang action star, gaya ng paborito kong si FPJ. Ang husay niyang sumuntok. Ganito, tsa, tsa, tsa. Grabe, ang galing niya talaga. Ano ka ba, Popoy? Tigil-tigilan mo nga yung ginagawa mo. May pasuntok-suntok ka pang nalalaman dyan. Ikaw kaya ang suntokin ko. Magkapatid sina Popoy at ang dalagang si Alia. Ang kanilang lolo Densyo ang kasama nila sa bahay. Kaibigan ni Gringo ang batang si Popoy. Matagal nang kursunada ng binata si Alia. Kaya lamang ay wala pang lakas ng loob na magtapat sa dalaga. Ano ka ba, ate? Ipinapakita ko lang naman sa'yo kung gaano kahusay si Idol Gringo sa pakikipagsuntukan eh. Para talaga siyang action star. Sa pulang lasing na dayo. Ayun, timbuang, hindi na bumangon. Oo na. Naniniwala na ako sa'yo.
Mana nga yung pagsuntok-suntok mo sa hangin at baka tamaan ako. Sige lang, kapag tinamaan ako niyan, ikaw talaga makakatikim sa akin ng ala FPJ na suntok. Wow! Ang astig naman ni Ate Aliyah. Gustong manuntok. Dahil kapag puno na ang salop, kailangan ng kalusin. Saka wag mo akong subukan ha, dahil hindi ka nasisikatan ng araw. Wow! Parang pelikula yun, ate ah. Sige lang, ate. Umpisaan mo at tatapusin ko dahil hinukay ko na ang libingan mo. Tumigil ka na nga, Popoy. OA ka na. E paano? Ikaw to nagsimula, ate. Oo na nga. Naniniwala na ako na mahusay talaga makipagsuntukan si Gringo. O di ba, ate? Nandiligaw sa iyon? Hindi ah. Saka, hindi naman yun marunong manligaw eh. Eh kasi ate, baka nahihiya lang. Hayaan mo, sasabihin ko sa kanya na ligawan ka niya. Uy, Popoy, tumigil ka ha. Huwag mong gagawin yon. Mababatukan talaga kita. Nagkakainisan ang magkapatid habang nag-uusap. Lumapit sa kanila ang kanilang lolo Densyo. Oh, tama na yung mga kalokohan yung dalawa at baka magkapikunan pa kayo. Eh kasi Lolo Densyo eh. Itong si Popoy ang tigas ng ulo. Ano matigas ang ulo? Ikinikwento ko lang naman sa kanya na mahusay makipagsuntukan si Idol Gringo eh. Hindi lang yun ang sinabi mo sa akin, Popoy, no? Sabi mo, sasabihin mo kay Gringo, naligawan ako. Eh bakit po? May gusto ka ba sa lalaking yon? Ha? Lolo, wala po. Wala po ako sinasabing ganon. Mapag-imbento lang po ng kwento tong si Popoy. Ate, umamin ka na kasi. Wala namang masama eh. Sa kagwapo naman si Idol Gringo, ang husay pa manuntok. Kayang-kaya kang ipagtanggol nun sa mga masasamang tao. Popoy, ano ka ba? Tumigil ka na nga. Kung sa bagay, totoo namang matapang talaga si Gringo. Saka mahilig tumulong sa kanyang kapwa. Kaya hindi ako tututol kung umakyat man siya ng ligaw sa'yo. O nakita mo na ate, pati si Lolo Densyo, hindi tutol. Lolo, pati ba naman ikaw kumakampi dyan kay Popoy? Sige, tama na yan. Mabutit maganda ka na lamang ng pagkain natin, Aliyah. At gabi na, para makapaghapunan na tayo. Opo, Lo. Tinunguna ng dalagang si Aliyah ang kusina upang maghanda ng pagkain. Akmang kukuha sana siya ng bandeado sa kanilang banggirahan nang biglang lumitaw sa bintana ng kanilang kusina ang nakakatakot na itsura ng isang nilalang na may mahabang buhok at nanlilisik na mga mata. Isa itong aswang na mandurugo na ang mahabang dila ay nakalawit. Takot na napasigaw si Aliyah at ang hawak na bandehado ay bumagsak sa lupa. Napatakbo sina Lolo Densyo at Popoy sa kinaroroonan ng dalaga. Nakita ng maglolo ang aswang na nakasilip sa maliit na bintanang nasa kusina. Lolo Densyo! May aswang! Ang baho ng aswang na yan, nakakadiri ang itsura niya. Ako bahala po. Talagang tayo pang nakursunadahan puntahan ng halimaw na ito. Hindi malaman kung ano ang dadamputin ni Lolo Densyo, ang itak ba, ang asin o ang bawang. Natataranta na rin siya habang nakasilip ang aswang na humahagikik pa na wari ng iinis. Ang itak na nakasabit sa dingding ang unang kinuha ng matandang lalaki. Agad niyang inundayan ng taga ang aswang na nasa bintana. Subalit nakaiwas ito at ang kawayang nasa bintana ang tinamaan ng taga ni Lolo Densyo. Samantala, sa labas ng bahay ay napadaan naman doon si Gringo. Galing siya sa isang kaibigan. Ang sigaw ni Aliyah ang narinig niya, kaya napatakbo siya sa bahay ni na Lolo Densyo. Naulinagan din niya ang kumusyon sa loob ng bahay. Agad napansin ni Gringo ang nilalang na naroon sa labas ng kusina ng bahay ni na Aliyah. May aswang! Sinalakay ng aswang si Aliyah! Kailangan nila ng tulong! Walang anumang dalang sandata o armas si Gringo ng mga pagkakataong yon.
Subalit ang gusto niya ay makatulong. Kaya gumilid siya sa may bahay patungo sa gawing kusina. Dumampot siya ng malalaking bato na kayang hawakan ng kanyang mga palad. Pwede na siguro mga batong to. Mahigpit niyang hinawakan ang napulot na bato. Inasinta niya ang aswang na naroon sa may bintana ng kusina at pinukol niya yon. 2 magkasunod na pukol ng bato ang kanyang ginawa. Asintado si Gringo sa pulang aswang sa unang bato pa lang at nasundan pa yon ng ikalawa. Nasaktan ang aswang dahil sa ginawa ni Gringo, kaya siya ang binalingan ng aswang na mandurugo. Nakita ni Gringo ang paglipad ng aswang patungo sa kanyang kinaroroonan. Mukhang ako naman ang aatakihin niya. Dahil patungo na sa kinaroroonan ni Gringo ang aswang, ay tumakbo siya papalayo habang nakasunod sa kanya ang lumilipad na mandurugo. Kailangan ko lang bilisan ang pagtakbo ko para hindi niya ako abutan. Sa lugar na may mga halamang oregano, doon ako pupunta. Ayaw ng aswang sa amoy ng halamang oregano. Sige lang, sumunod ka lang sa akin. Humabol ka! Samantala, sa loob naman ng bahay ni na Lolo Densyo ay nakita nila ang paglipad ng aswang at pag-alis sa kanilang kusina. Nasaktan ito dahil sa ginawang pagpukol sa kanya ni Gringo. Sinundan nila ang aswang. Kaya lumabas sila ng bahay. Nakita nga nila na may hinahabol ang aswang na kanina lang ay nananakot sa kanila. Lo, tignan mo! Si Idol Gringo yun ah! Siya ang bumato sa aswang! At ngayon, siya na ang hinahabol nito. Mapapil talaga. Si ate talaga oh! Tayo na nga ang tinulungan ni Idol Gringo! Ganyan ka pa sa kanya! Eh anong gusto mong gawin ko? Mag-cheer para sa kanya, ganun ba? Pwede naman! O kaya, magpasalamat! Hindi naman natin sinabi sa kanya na tulungan niya tayo ah. Nako, Ate Aliyah, ang labo mo talaga. Lolo Densyo, ano pong gagawin natin? Hinahabol po ng aswang si Gringo. Ano kaya kung sundan natin para tulungan siya? Naisip ko na rin yan na po. Lo, wag na po. Delikado. Kailangan ni Gringo ng backup, Iha. Kaya dapat namin siya sundan. Eh paano po kung kayo naman po ni Popoy yung mapahamak? Paano na po ako? Ba't yung bang iniisip mo? Ay nako, tara na nga po. Madali tayo. Sundan na natin si Gringo. Mas maigi kung matutulungan na natin siya. Itong hawak kong itak, dadaling ko to. Kunin mo naman ang garapon ng asin. Kailangan natin yon. Agad na sumunod si Popoy sa kanyang Lolo Densyo. Mabilis na bumalik sa kusina at kinuha ang garapon ng asin. Saka bumalik sa kanyang lolo. Pero nauna nang tumakbo ang matandang lalaki, kaya sinundan na lang siya ni Popoy. Hindi nila tiyak kung saan direksyon tumakbo si Gringo habang hinahabol ng aswang na mandurugo. Samantala, mabilis na tumatakbo si Gringo sa gitna ng gabi. Mabuti na lang at nagsisimula ng sumikat ang buwan at kahit papano ay nagbibigay ng tanglaw sa kadiliman. Gaya ng plano ni Gringo, dadalhin niya ang aswang sa lugar ng merong mga halamang oregano dahil takot ang aswang sa halamang yon. Ayaw ng mga mandurugo ang amoy ng ganong halaman. Pagdating sa lugar na pakay ni Gringo, ay yumuko ang binata sa gitna ng mga halamang oregano. Panay ang pagaspas ng pakpak ng aswang. Inilalawit pa nito ang kanyang mahabang dila na tila ibig abutin si Gringo dahil ang dila nito ay maaaring gamitin upang ipulupot sa leeg ng binata. Kaya lamang ay naaamoy nito ang halamang oregano. Biglang umurong ang dila ng halimaw. Upang lalo pang umamoy ang halaman, ay pinagputol-putol ni Gringo ang mga sanga nito. Kumuha din siya ng mga dahon at nilamukos yun sa kanyang mga palad upang lumabas ang kakaibang amoy. Dahil sa ginawa ng binata, ay lalong nataranta ang aswang. Nanuot sa ilong nito ang amoy ng oregano na hindi niya nagugustuhan. Dahil nakita ni Gringo na tila natataranta ang aswang, kaya mas lalo niyang nilamukot
ang dahon ng oregano at ipinukol niya sa aswang na nasa itaas at nag-aabang sa kanya. Nagawang umiwas ng aswang, subalit hindi pa rin ito umaalis sa gawing itaas ng binata at matyagang naghihintay. Loko ka! Ayaw pa rin akong tantanan ng aswang na to. Talagang gusto akong gawing biktima at makaganti sa ginawa kong pagpukol sa kanya kanina. Sige lang, mag-abang ka lang dyan hanggang sa sumikat ang araw. Patigasan tayong dalawa. Tignan natin kung sinong susuko. Ipinagpatuloy lang ni Gringo ang pagputol sa mga sanga ng oregano at paglamukos sa mga dahon nito upang patuloy na lumalabas ang kakaibang amoy nito. O ano, Diablong Buang? Wala ka pa talagang planong umalis, ha? Gusto mo akong bantayan? Magsasayang ka lang ng oras mo. Magpapagod ka lang. Sige, patigasan tayo. Tila walang pakialam ang aswang sa mga sinasabi ni Gringo. Nagpatuloy lang siya sa pagkampay at paikot-ikot sa kinaroroonan ng binata. Samantala, nakita naman ng maglolo ang kinaroroonan ni Gringo at ng aswang na mandurugo. Lo! Ayun po yung aswang! Sa taniman po ng mga halamang oregano! Si Gringo, binabantayan siya ng aswang. Pero, hindi makalapit ang aswang kay Gringo, Lo! Tama ka. Dahil sa mga halamang oregano, Apo. Ano pong gagawin natin, Lolo Densyo? Humanda ka, Popoy. Dahan-dahan tayo lalapit sa aswang. Tapos, ihahanda ko ang hawak kong itak. Ikaw naman, sabuyan mo siya ng asin. Naiintindihan mo ba? Opo, Lo. Ayos po. Gets ko. Maraang lumapit ang maglolo. Ayaw nilang marinig ng aswang ang kanilang paglapit. Ang atensyon ng aswang ay nakapako kay Gringo. Lo, malapit na po tayo. Nakahanda na po sa kamay ko ang asin na isasaboy ko sa aswang. O sige, Popoy. Bibilang ako ng 3. Saka mo isasaboy, ha? Tsak, matataranta ang aswang at posibleng bumagsak sa lupa kapag dumikit ang mga butil ng asin sa kanyang katawan. Saka ako siya atakihin ng aking itak. Humanda ka ngayong buwisit na aswang ka. Sige po, Lo. Ready na po ako. O sige, bibilang na ako. 1, 2, 3. Isaboy mo na! Humalaw ang aswang nang dumikit sa katawan niya na tila pumuputok-putok pa ang bawat butil ng asin na kumapit sa kanyang katawan. Nagkakakawag ito at walang tigil sa pagpagaspas ng pakpak. Kaya lamang, matindi ang pagkakadikit ng mga asin sa katawan, pati na rin sa pakpak. Nagpaikot-ikot ang aswang sa ere hanggang sa mawalan ng balanse at bumagsak sa lupa. Nakita yon ni Lolo Densyo at Popoy, kaya agad na sumugod ang matandang lalaki sa lumagapak na aswang. Nakita naman yon ni Gringo na agad ding lumapit kina Lolo Densyo. Kinuha niya ang itak kay Lolo Densyo. Lolo Densyo, ako na! Akin ang itak mo! At ako na ang bahala sa aswang na yan. Malaki ang atraso sa akin yan eh. Balato mo na sa akin! Pagkaabot ng matandang lalaki kay Gringo ng itak, ay agad nitong tinadtad ng taga ang katawan ng halimaw. Tila nagtitilad ito ng kahoy na panggatong. Nagtatalsikan ang mga dugo ng aswang habang tinataga ito ng binata. Tadtad ng taga ang katawan ng aswang, ngunit buhay pa rin ito, subalit wala nang magawa para lumipad pa. Hinang-hina na ang katawan. O ano? Kala ko ba matigas ka? Wala ka ng kawala ngayon. Oo nga. Todas ka na ngayong aswang ka. Katapusan mo na yan! Kampo ng kadiliman! Pinagmasdan ng 3 ang aswang na unti-unti nang nalalagutan ng hininga. Kumuha pa si Popoy ng natitirang asin sa garapon na hawak, saka isinaboy muli yon sa katawan ng aswang. Sa pagkakataong yon ay umusok na ang katawan ng aswang at unti-unting lumikha ng apoy. Ang apoy na galing sa katawan ng aswang ay siya ring lumusaw sa mandurugo. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay umuwi na ang 3.
Bumalik na sa kanilang bahay ang maglolo. Ganon din naman si Gringo na umuwi na sa kanila. Nakakapagod ang gabing yon para sa kanila, pero kasiyahan ang atid noon dahil nagawa nilang patayin ang nilalang na nagdadala ng lagim sa baryo Sinagtala. Hindi itinago ni Gringo sa kanyang lola Juliana ang ginawa niya kasama sina Lolo Dencio. Ikaw talaga na bata ka! Wala ka talagang kadala-dala! Lola, ayos lang naman po ako eh. Oh, tignan nyo. Buong-buo pa rin ako. Walang sugat, walang galos. At higit sa lahat, guwapong-guwapo pa rin. Ayan ka na naman sa kayabangan mo. Nakuha mo pa talaga magbirod na buho ka. Masyado po kasi kayong seryoso eh. Natatakot kasi ako sa mga pinaggagawa mo. Dati mga lasing lang na nagwawala pinapatulad mo. Ngayon pati na rin aswang. Aba, anong susunod? Maligno? O kaya mga impakto na nakatago sa dilim? Lola, kahit ano pa po yun. Basta magdadala ng gulot kilabot dito sa baryo natin at perwisyo ang ibibigay sa ating mga kababaryo, hindi ko po sila aatrasan. Papatayin ko silang lahat. Gusto mo talaga magpakabayani. Sa ginagawa mong yan, madali ka talagang mamamatay. Ayan na naman po kayo eh. Gusto niyo na namang mapadali ang buhay ko eh. Lola, sabi ko nga sa inyo, hindi pa ako mamamatay. Dahil kailangan pa ako ng baryo Sinagtala. Kailangan pa nila ng tagapagtanggol. Sa bahay naman ni na Lolo Dencio, minsan pa ay muling ibinida ni Popoy si Gringo sa kanyang ate Alia. Lodi ko na talaga yung si Idol Gringo. Ang galing-galing niya talaga. Anong magaling doon? Sabi mo nga, di ba? Bumulagta ang aswang dahil sa isinaboy mong asin at sa kanya pinagtatataga. Oo nga, ate. Pero yung talino ni Idol Gringo na dalhin ng aswang sa mga halamang oregano, aba, ibang level yun. Dahil doon, hindi siya nagawang lapitan ng aswang. Aba, nailigtas niya ang sarili niya. Ginawa niyang palanggalang at proteksyon ang mga oregano. Di duwag siya kung ganun kasi nagtago siya sa mga halamang yon. Alam mo ate, ikaw, wala ka talaga sa ayos. Ewan ko sa'yo, di ka pa rin humahanga sa ginagawa ni Idol Gringo. Ang hirap mong pasayahin. Kaya nga, ang maigi pa, tumigil ka na sa kakakwento sa akin tungkol dyan kay Gringo na yan kasi nakakairita na. Ha, wag ka magsasalita ng tapos ate. Baka ngayon, panay ang pintas mo kay Idol Gringo. Aayaw-ayaw ka pa. Di ba? Sabi nga sa kanta, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Tumahimik ka na nga. Ang dami mong nalalaman eh. Matulog ka na nga. Tumahimik na si Popoy at nahiga na ito. Ayaw na rin niyang makipagtalo pa sa kanyang ate Alia. Naisip tuloy niya na wala nga yatang pag-asa si Idol Gringo niya sa kanyang ate. Ang mga ginagawang pagtulong at kabayanihan ni Gringo sa baryo Sinagtala ay naging usap-usapan naman sa mga naninirahan doon. Lalo na ang pagkakapatay niya sa aswang na mandurugo na labis na kinakatakutan sa baryo. Minsan pa ay hinangaan ang kanyang katapangan at kabayanihan. Ang mga pangyayari sa baryo Sinagtala ay hindi naging lingid sa dalawang nilalang na matagal nang nagmamatsyag sa mga kaganapan sa baryo. Sila ay sina Saturnino at Kabayang Rolly, dalawang nilalang na ipinadala ng Kampo ng Dilim upang ang mga taga-baryo ay sumailalim at makumbinsi na gumawa ng kasamaan. Mga nilalang na may lahing aswang sina Saturnino at Kabayang Rolly. Hindi ko gusto ang ginagawa ng binatang yon, Kabayang Rolly. Ala bakit pinuno sa Saturnino? Dahil ba puro kabutihan at pagtulong sa kapwa ang laman ng utak niya? Ganun ba? Mismo Kabayan. Hindi yun magugustuhan ng ating Panginoon, panigurado. Tama ka. At isa pa, nagawa niyang harapin at patayin
ang isa sa kampo nating aswang na inutusan ko para magdala ng kilabot at lagim sa baryo. Ang aswang naman durugo. Baka sadyang mahina lang ang ating kampon na isinugo mo. Kailangan mapagbago natin ang takbo ng utak ng binatang yon. Dahil hanggat nariyan siya, ay laging may hahadlang sa atin. Hindi tayo magtatagumpay sa ating plano. Pero amo, alam naman nating walang taglay na anumang kapangyarihan ng binatang yon na may pangalang Gringo. Tama ka. Kaya lamang, dahil sa ginagawa niya, ay aasa pa rin ang mga tao at iisipin nila na may mga taong gumagawa pa rin ng kabutihan sa mundo. Ang dapat na palaganapin natin ay ang masasamang isipan ng mga tao. Ang gumawa sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Yun ang misyon natin at ipinangako sa ating Panginoon. Kaya tayo nandito sa baryo Sinagtala, Kabayang Rolly. Ay, oo nga pala. Kung gayon, paano natin mapagbabago ang isipan ng bilatang tagapagligtas sa baryo Sinagtala? Yun ang dapat nating pagplanuhan. Kaya alamin mo ang buhay ng bilatang yon para makaisip tayo ng paraan kung paano nating makukuha ang kanyang kahinaan at makumbinsi nating maging masama din siya. Kinabukasan ay sinimulan na ni Kabayang Rolly ang inutos sa kanya ng kanyang among si Saturnino. Inalam niya ang tirahan ni Gringo upang lalo pang makilala ito. Magandang araw po. Magandang araw din. Ano po ba sa atin? Tingnan mo nga naman. Lalong gumanda ang araw ko dahil nakakita ako ng kagandahan sa umagang ito. Ako ba ang tinutukoy mo, Ginoo? Ala, wala nang iba, Lola Ganda. Gusto ko yan. Tinawag mo ko Lola Ganda. Kahit na Lola na, maganda pa rin. Ay, isang tunay Lola Gurang Lola Ganda. Ang totoo, hindi pa ako nag-aayos ng lagay na ere. Pinusod ko lamang itong mahaba kong buhok. Kahit nga pulbos wala pa akong nilalagay sa aking muka. Hindi na po kailangan noon, Lola Ganda. Dahil ang iyong taglay na ganda ay purong kagandahan. Abay, ikaw naman, Ginoo. Sobra ka na. Nagsasabi ka ng totoo. Gusto mo bang magkape muna? Halika, dali. Pumasok ka sa bahay ko. Ay hindi na, Lola Ganda. May ilang mga tanong lamang sana ako sa inyo. Abay, tungkol ba naman saan yan? Kung itatanong mo kung single ako, abay, oo naman. Single na single at waiting. Pareho pala tayo. Single at waiting din, Lola Ganda. Siya nga pala. Taga-census po ako, Lola. Gusto ko lang malaman kung ilan kayong nakatira sa bahay na ito. Abay, dalawa lang kami ng apo ko si Gringo. Pero kung naghahanap ka ng matutuluyan, pwede ka rito sa bahay ko at libre pa. Palabiro pala kayo, Lola Gandahan eh. Hindi ako nagbibiro. Totoo sinasabi ko. Hayaan nyo. Pag-iisipan ko muna yung sinasabi nyo. O siya, sige ho. Aalis na muna ako. At may importante pa akong gagawin. Hanggang sa muling pagkikita, Lola Ganda. Tumalikod na si Kabayang Rolly na napangiwi pa. Panay ang bulong sa sarili. Pabihira. Kadiring matanda yun. Gurang na mahanot pa. Paniwalang-paniwala naman na maganda siya. Ang kapal din ng apog. Sa pagtalikod naman ni Rolly, ay sinundan ni Lola Juliana ng tingin ang lalaki. Malaki ang pagkakangiti ng matanda. Ramdam na ramdam niya ang sinabi ng lalaki na siya ay maganda. Tignan mo nga naman. Sa edad kong pa lang ito ay may naaakit pa rin sa aking kagandahan. Ako pa, sayang. Hindi ko man lang naitanong ang pangalan niya. Ako naman, sana'y bumalik pa siya.
Lola, ano meron? Huh, at parang masayang-masaya ang umaga nyo ah. Para kayo nanalo sa loto eh. Apo, gising ka na pala. Kanina pa po, Lola, at nakalapit po ako sa inyo nang hindi nyo man lang ako namamalayan. Bakit ba kanina pa kayo nakangiti? Ano ba naman kasi? Pinasaya ng lalaking yon ang araw ko. Pinasaya? Paano? Abay, tawagin ba naman akong Lola Ganda? Yun lang. Naniwala naman kagad kayo. Abay, loko kitang damuho ka. Ang aga-aga mo kumukontra, ha? Lola, baka malabo lang po ang mata nun. Abay, mababasto kitang damuho ka. Sa halip na suportahan mo ako sa pagiging masaya ko ngayong araw kontrabida ka pa. Ang aga-aga mong mambibisit. La, kalma. Kalma lang. Ito naman. Joke lang naman ang sinabi ko eh. Kayo naman high blood kagad. Siyempre, maganda kayo. Kasi lola ko kayo eh. Kaya nga ganito ako kagwapo, di ba? Dahil yun sa ganda ng lahi nyo. Yan! Ganyan dapat. Hindi yung kumukontra ka. Dabuho ka, bata ka. O tama na la. Huwag na kayong high blood. O paano? Ayos na po ba yun la? Okay na. Hindi na po sasama ang loob nyo. Napangiti na lamang si Lola Juliana sa sinabi ng kanyang apo. Madali namang mawala ang inis ng matanda, lalo na kapag alam niyang nagbibiro lang si Gringo. Agad namang nagbalik si Kabayang Rolly sa kanyang pinunong si Saturnino upang ipaalam ang nalaman niya tungkol sa binatang si Gringo. Tiyakin mo lang na pakikinabangan ang dala mong balita, Kabayang Rolly. Abay, oo naman. Ako pa ba? Ano ang nalaman mo? Tanging ang lola niya lang ang kasama ng binata at malamang mahal na mahal ni Gringo kanyang lola. Ngayon, ano na? Among Saturnino, ang lola niya ang maaari nating gamitin para mapagbago natin ang isipan ng binata at makumbinsi nating maging masama. Mahusay! Magaling! Gusto ko yan! Biglang kinabig ni Saturnino ang muka ni Kabayang Rolly at pinupog yun ng halik. Yak! Ano ka ba naman, amo? Ba't mo ko'y nahalikan? Hindi ka pa yata nagtututbrush. Aba, ang lansa ng hininga mo! Pasensya na. Kakatapos ko lang kumain ng sariwang lamang loob. Saka masyado lang akong masaya. Kaya nahalikan kita. Dahil gusto ko ang naisip mo. Mahusay! Hehe, akala ko tuloy gusto mo nang bumigay Naisip ko, nagiging kafederasyon ka na ng mga member ng Rainbow Colors. Hindi, Rolly. Happy lang ako. Happy lang. Paano? Tuloy na ba ang plano natin, amo? Oo naman. Alam ko na ang gagawin natin. Kaya agad-agad ay kailangan na nating simulan. Dahil sayang ang bawat minuto na lumilipas. Mahalaga ang bawat sandali. Kinabukasan, maagang umalis ng bahay si Lola Juliana. Narinig kasi niya na may palistahan para sa tupad ang barangay. Kailangan niya ang makapagpalista. Kumari niya ang tagalista, kaya tiyak na mapagbibigyan siya. Abay, sayang din yon. Gipit na gipit ako ngayon. Teka, sino ba itong makakasalubong ko at nakangiti sa akin? Kumusta po, Lola? Sandali, kilala ba kita? Kayo naman. Masyado kayong makakalimutin. Nakalimutan niyo na kagad kung sino ako. Sino ka nga ba? Dati mo akong kakilala, Lola. Masdan mo mabuti ang mukha ko para mamukaan mo ako. Tumitig ka sa mga mata ko. Oh, hayan. Kanina pa ako nakatitig sa mga mata mo. Anong nakikita mo, Lola? Ano pa ba? Di muta. Hayan hindi mo man lang tinatanggal. Hinayupak ka. May sore eyes ka pa yata. May pulang-pula ang mata mo. Ba, wala akong sore eyes, Lola. Napuwing lang ako, kaya namumula mga mata ko. Hindi rin muta yung gusto kong makita mo sa mga mata ko. Ano nga ba?
Hindi na po bale, kundi mo makita. May inilabas na panyong itim si Saturnino at iwinigayway yun sa hangin. Napabahing naman si Lola Juliana. Ha? Hatching! Ano ba naman yan? Ang sakit naman sa ilong ng pabango ng panyo mo. Pasensya na ho, Lola. Sige ho, paalam na. Nagpaalam at tumalikod na si Saturnino. Nagtataka naman na sinundan ng tingin ng matandang babae ang lalaking tuloy-tuloy na naglakad papalayo. Anak ng tetego, ayos lang ba lalaking yon? Abay, ang lakas ng trip niya. Ipagpapatuloy na sana ni Lola Juliana ang paglalakad patungo sa kanilang barangay nang makaramdam ito ng biglaang pagkahilo. Abay, sandali. Para yatang umiikot ang paligid ko. Nahihilo ko. Hindi na nakayanan pa ng matandang babae ang humakbang at tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Nang mga pagkakataong yun naman ay naglalakad si Popoy at nakita niya ang nangyari kay Lola Juliana. Hala, nabuwal si Lola Juliana. Ano nangyari dun? Agad na lumapit si Popoy kay Lola Juliana pero hindi kayang buhatin ng bata ang matandang babae kaya sumigaw na lamang ito para humingi ng tulong. Narinig ng ibang taga-baryo ang pagsigaw ni Popoy kaya ang ibang nakarinig ay lumabas ng bahay. Lumapit kay Popoy at nagtulong-tulong silang buhatin ang lola ni Gringo upang iuwi ng bahay. Oh, Popoy! Ano nangyari sa lola ko? Hindi ko nga rin alam, Idol Gringo eh. Basta nakita ko na lang siya na biglang nabuwal habang naglalakad. Naku, sana naman hindi malala ang kondisyon ni Lola. Baka nahilo lang siya. Baka nagugutom. O kaya masama ang pakiramdam. Sana nga ganun lang, Popoy. Pero teka, Idol. Kanina, nakita ko kasi na may kausap siyang lalaki. Ano? Sinong lalaki? May lalaki ang lola ko? Ha? Hindi, ewan ko. Basta nakita ko lang siyang may kausap. Tapos nung umalis yung lalaki, habang naglalakad si Lola Juliana, bigla siya nabuwal. Ibig mo bang sabihin may ginawa sa kanya yung lalaking yon? Yun ang hindi ko alam. Kasi nakita ko kausap lang niya eh. Wala naman ako nakitang masamang ginawa sa kanya yung lalaki. Kung ano kaya, kung ipaalbularyo mo kaya ang lola mo, Idol Gringo? Siguro nga tama ka. Para malaman ko kung ano ba talaga nangyari kay Lola. Ganun na nga ang ginawa ni Gringo. Tumawag siya ng isang albularyo upang ipatawas at malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kanyang lola. Sa ginawang pagpapatawas ng binata kay Lola Juliana ay isang bagay lang ang nasabi ng albularya. Pinaglalaroan ang lola mo. Pinasukan ng kakaibang espiritu ang katawan niya. Po? Ano pong uri ng espiritu? Mainit, madilim. Yun ang nakikita ko at nararamdaman. Ano pong espiritu na mainit at madilim? Galing sa impyerno. Ano po? Teka lang, ibig niyo po bang sabihin galing doon ang espiritong pumasok sa lola ko? Yun ang nakikita ko, Gringo. At hindi madaling gamutin at paalisin ang espiritong yun na tiyak na magpapahirap sa katawan ng iyong lola. Ano pong dapat nating gawin? Hindi niyo ba kayang paalisin ang espiritong yun? Ayoko. Hindi ko kaya. Dahil kapag hindi ko yun nagawang paalisin, malamang ako naman ang siyang masunog. Paano po yan? Paano po gagaling ang lola ko? Mananatili na lamang po ba siyang ganyan ang kalagayan niya? Parang buhay na patay? Walang nagawa ang albularya para gamutin at tulungan si Lola Juliana. Nagkamalay na ito. Gising na ang matandang babae. Kaya lang, hindi makausap at nananatiling dilat ang kanyang mga mata. Gaya ng sinabi ni Gringo, parang buhay na patay ang kanyang lola. Yun ang naging epekto sa matanda dahil sa ginawa ni Saturnino sa pakikipagtitigan
kay Lola Juliana. Ang sinapit ni Lola Juliana ay naging usap-usapan sa baryo Sinagtala. Ang kumalat na balita ay kinuha ng masamang espiritu ang kaluluwa ng matandang babae. Totoo ba yan sinasabi mo, Popoy, Apo? Opo, Lolo Densyo. Di po ba ako po nakakita kay Lola Juliana nang may matay siya? Ito yung balita na kinuha daw ng masamang espiritu ang kaluluwa ni Lola Juliana. Totoo ba yun? Yan ang fake news, Ate Aliyah. Kasi nga, hindi naman alam kung ano ba talaga nangyari o anong sakit ni Lola Juliana ngayon eh. Yung daw ang sabi kasi ng albularya na sumuri kay Lola Juliana. Siguro, hindi natin alam. Pero, hindi nga tiyak kung ano ba talaga ang dahilan. Bakit parang buhay na patay ngayon ang lola ni Idol Gringo? Diyos ko, kawawa naman pala si Juliana. Sana lang ay may maitulong ako sa kanya. Bagamat may kutob din talaga si Gringo na may kinalaman nga ang kapangyarihan ng kadiliman sa nangyayari sa kanyang lola. Dahil nagsimula yon mula nang mapatay niya ang aswang na mandurugo. Posibleng paraan yon ng kampo ng dilim upang gantihan siya. Nadudurog ang puso ni Gringo kapag nakikita niya ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang lola. Ang lola na dati masigla at kabiruan niya, ngayon ay hindi niya na makausap. Nakahiga lang at dilat ang mga mata. Tumitibok ang puso, kaya lamang hindi makagalaw at nananatiling nakahiga. Hindi alam ni Gringo kung ano pa ang kanyang gagawin para matulungan ang kanyang pinakamamahal na lola. Habang nag-iisa si Gringo sa harap ng kanilang bahay, ay ikinagulat niya na bigla na lamang may nagsalita mula sa kanyang likuran. Si Saturnino yon, sinadyang puntahan ang bahay ni Lola Juliana. Malalim yata ang iniisip mo, kaibigan. Sino ka? Saan ka galing? Parang wala akong naramdaman na may lumapit sa akin ah. Bigla ka na lang lumitaw sa likuran ko. Para kang kabuti na bigla na lamang tumubo. Isa-isa lang ang tanong, kaibigan. Pero may isang magandang balita akong dala para sa'yo. Lalo na sa nangyayari ngayon sa buhay mo. Alam ko, may mabigat kang problema sa iyong lola, kaibigang Gringo. Kilala mo rin ako? Aba, sino namang hindi makakakilala sa isang binatang sikat dahil sa pagiging matulungin at ginagawang kabutihan dito sa baryo Sinagtala? Paano mo nalaman yun? Mukhang di ka naman taga rito sa baryo Sinagtala. Sa dami ng mga marites dito sa lugar nyo, bingin na lamang ang hindi makakaalam ng balita. Pero sabi ko nga sa'yo, narito ako dahil may dala akong magandang balita para sa'yo. Ano ba yun? Makinig ka. Kayang-kaya kong pagalingin ang sakit ng lola mo. Sa isang pitik lang ng aking mga daliri. Babalik siya sa dati. Gagaling ang lola mo. Totoo ba ang sinasabi mo? Teka sandali. Sino ka nga ba talaga? Ano bang pangalan mo? Saturnino is my name. And black magic is my game. Ano? Anong black magic ang sinasabi mo? Yun ang makakapagpagaling sa sakit ng lola mo. Sige. Pagalingin mo na ang lola ko. Gamitin mo na ang black magic na sinasabi mo, Mang Saturnino. Hindi maaaring ganun lang yun. Siyempre, lahat ng pabor, dapat merong kapalit. Ano namang kapalit? Sabihin mo. Makinig kang mabuti, Gringo. Pagagalingin ko ang sakit ng Lola Juliana mo. Pero, kailangan itigil mo na mga ginagawa mong pagtulong at pagiging bayani sa mga tao at paggawa ng kabutihan. Kundi, ang gagawin mo lang ay yung kabaligtaran ng kabutihan at katahimikan. Teka, ibig mong sabihin gagawa ko ng masama at manggugulo? Ganun ba nais mong gawin ko?
Mismo! Natumbok mo, Gringo. Magaling kan talaga. Simple lang, hindi ba? Titigil ka na sa ginagawa mo magagandang bagay at papalitan yon ng masasamang bagay. Para mo na rin sinabi na magpapakasama ako. Tumpak! Tumpak na naman! Napakagaling mo talaga! Pero hindi lang yon. Kapag ginawa mong ipinag-uutos kong yon, hindi lang gagaling ang lola mo, kundi maging ikaw ay magkakaroon ng mutya ng dilim. Ano ka mo? Mutya ng dilim? Oo, ibig sabihin, magkakaroon ka rin ng black magic na magagamit mo sa kahit na anong gusto mo. Lahat ay maaari mong gawin, Gringo. Lahat-lahat. Pero, Gringo. Pero ano? May iba pa ba akong magagawa? Oo, Gringo. Meron pa. Dahil hindi pa ako tapos. Sige na, sabihin mo na lahat. Ang haba kasi ng pasakalye mo eh. Masyado ka namang mainipin. Makinig ka mabuti. Kapag namatay ka, kukunin ko na ang kaluluwa mo. Ako ang maghahatid sa'yo para ibigay yon sa aking Panginoon, kay Luciferio. Kung hindi ako pumayag, anong mangyayari sa akin? Magpaalam ka na rin sa pinakamamahal mong lola. Dahil bilang na ang oras niya. Natahimik bigla si Gringo at nag-iisip. Pumasok siya ng bahay at nagtungo sa lugar kung saan nakahiga ang kanyang may sakit na lola. Nakasunod naman sa kanya si Saturnino. Hindi ko kaya makita ang lola ko sa ganitong kalagayan. Kaya nga pumayag ka na sa aking kondisyon. Nasa kamay mo ang kaligtasan ng iyong lola Juliana, Gringo. Maaari bang pag-isipan ko munang maigi? Hindi ko pa alam kung anong desisyon ko eh. Sige, bibigyan kita ng 30 minuto. 30 minuto, Gringo. Teka, ang bilis naman nun. Kondisyon ko masusunod at hindi sa'yo. 30 minuto lang at magsisimula na yon. Ngayon din. Habang nag-iisip si Gringo ng dapat niyang maging desisyon, ay tila ba nakakarinig din siya ng tiktok ng orasan. Hanggang ang 30 minuto na yon ay lumipas at natira na lamang ay ang 5 minuto. O ano? Nakapagdesisyon ka na ba? Sandali! Nakita ni Gringo na biglang gumalaw ang katawan ni Lola Juliana. Naninigas ang katawan nito na tila hinahabol ang paghinga. Patapos na ang 30 minutong binigay ko sa iyo, Gringo. Ang pagtatapos nun ay pagtatapos na rin ng buhay ng iyong Lola Juliana. Oo na! Sige na! Pumapayag na ako! Gagawin ko ng gusto mo. Paggalingin mo lamang ang lola ko. Ganyan nga, Gringo. Good boy! Yan ang gusto ko. Madaling magdesisyon, madaling kausap. Ngayon din ay gagaling na ang Lola Juliana mo. Sa pamamagitan ng pagpitik ni Saturnino sa kanyang daliri, ay biglang gumalaw ang matandang babae. Bumangon ito at naupo sa kanyang higaan. Subalit wala ring imik. Oh! Bakit parang robot ang lola ko? Nakakagalaw nga siya pero bakit ganyan? Hindi pa rin nagsasalita. Kalma ka lang, Gringo. Isa-isa lang. Saka kailangan maibigay ko pa sa'yo ang black magic dahil bahagi yon ng ating kasunduan. Nasa na? Akin na! Ibigay mo na! Ibuka mo ang bibig mo, Gringo. Bakit? Bakit ko ibubuka ang bibig ko? Gawin mo na lang. Marami ka pang tanong eh. Ibinuka ng binata ang kanyang bibig. Lumapit sa kanya si Saturnino at ibinuka rin ang kanyang bibig.
Lumabas mula sa bibig ng kampon ng kadiliman ang isang kulay itim na bilog na bato na kumikinang. Yun ang mutya ng dilim na ipapasa kay Gringo. Biglang hinawakan at hinila ni Saturnino ang muka ni Gringo. Inilapit niya ang kanyang bibig sa binata at ipinasa ang mutya ng dilim sa pamamagitan ng bibig sa bibig. Tuloy-tuloy at dumulasyon sa bibig ni Gringo at dumiretso sa kanyang bituka hanggang sa tuluyan na yung nalunok ng binata. Success! Tagumpay! Nasa yung katawan na ngayon ng mutya ng dilim. Magagamit mo na yan para gawin ang ating naging usapan. Inaasahan ko ang pagtupad mo sa ating naging kasunduan, binata. Bawat oras ay babantayan kita kung nagagawa mo at natutupad ang bahagi ng ating naging kasunduan. Biglang nagbago ang anyo ni Saturnino. Naging isang uri ng itim na ibon ito na lumipad papalayo. Sa pag-alis ng kampon ng dilim, ay nanumbalik naman sa dati si Lola Juliana na parabang walang nangyari. Naku po, ang bihira na yan oo. Napahaba yata ang tulog ko, apo Hindi pa ako nakakapagluto. Lola, okay na po kayo? Abay bakit? Sadyang okay naman ako Napahaba lamang ang tulog ko. Pero ayos na ayos ako, apo. Talaga bang wala kayong nararamdaman, Lola? Wala nga. Just kay batay masiglang masigla ang pakiramdam ko. Kung gusto mo tumabling pa ako Ay hindi na po Lola. Naniniwala na po ako magaling na kayo. Okay na okay nga po kayo. Kasi yan ang naramdaman ni Gringo nang makita na masigla na ulit ang kanyang Lola Juliana. Pakiramdam niya, naisahan siya ni Saturnino. Pambihirang yan. Nagulangan yata ako ng lokong yun Pakana niya lang ang nangyari sa lola ko. May kinalaman siya rito. Yun ang nakikita ko para mapapayag ako sa kanyang masamang plano. Nais niyang maging masama ako at tumigil sa aking ginagawang kabutihan at pagtulong. Samantala, sa pagbabalik ni Saturnino sa kanilang tirahan, nakita ni Kabayang Rolly ang kasiyahan sa mukha nito. Amo, hindi niyo maitago ang inyong kasiyahan Sino ba naman ang hindi magiging masaya kung nagtagumpay ka? Ha? Tagumpay ka agad? Oo naman, dahil napapayag ko na ang binatang yon, Kabayang Rolly. Pero siyempre, magkakaalaman din yan sa mga susunod na araw. May tiwala ako sa kanya, Kabayang Rolly. Alam kong hindi siya sisira sa aming naging usapan. Dahil kapag sumira siya, ako ang makakalaban niya. Unang araw ni Gringo, nataglay na niya ang mutya ng dilim. Lumabas siya ng bahay. Nagpaalam muna siya sa kanyang lola na meron siyang pupuntahan. Habang naglalakad si Gringo, ay hindi namang inaasahan na makasalubong niya ang dalagang si Alia. Gaya ng dati, kapag nakakasalubong niya ito, ay bumabati siya. Ikaw pala, Alia. Kumusta? Magandang araw. Che, wala maganda sa araw, no? Normal na yon kay Alia. May katarayan ito, lalo na kapag siya ang kaharap. Bagay na hindi naman maunawaan ni Gringo kung bakit tinatarayan siya ng dalaga, gayong wala naman siyang ginagawang masama rito. Yang ka na naman Nagsusungit ka na naman Alam mo, papangit ka niyan. Anong paki ko? Bakit ba ang sungit-sungit mo sa akin? Wala lang. Kasi nga, naiimbiyar na ako sa mukha mo, Gringo. Sa pagtataray na yon ni Alia, may kung anong bumubulong sa isipan ng binata at sinasabing bastusin ito, yakapin at halikan. Hinihikayat siya ng tinig na nasa isipan niya para gumawa ng masama. Ayoko, hindi pa pwede. Hindi maaari ang ibig mong gawin ko. Kinakausap mo ba ako, Gringo? Ha? Hindi, Alia. May sinasabi ka kasi kanina Narinig ko. Yun ba? Wala yun. Huwag mong pansinin.
Sige Aliyah, baka naistorbo na kita eh. O sige, kahit kailan, istorbo ka naman talaga eh. Nagtuloy na sa kanyang paglalakad si Aliyah. Nakakailang hakbang pa lamang si Gringo nang marinig niya ang sigaw ng dalaga. Kaya kagad siyang napalingon at nakita niya na tila nawalan ng preno ang isang tricycle at patungo sa kinaroroonan ni Aliyah. Gamit ang kanyang hintuturong daliri ay sumenya si Gringo at itinuro ang sasakyan patungo sa dalaga. Saka biglang kinabig ng binata ang pagkakaturo sa kanyang daliri sa kaliwang bahagi. Kasunod noon ay tila bigla ring nagbago ang direksyon ng sasakyang nawalan ng preno. Hindi nabundol ang dalaga, kundi ang tricycle ang bumangga lamang sa isang puno ng saging. Nakaligtas si Aliyah, wala ring masamang nangyari sa driver at wala rin itong nasagasaan. Nagmamadaling nilapitan ni Gringo ang dalaga at may pag-aalalang kinumusta ito. Aliyah, okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Natural hindi. Hindi naman ako nabundol, no? Dahil biglang umiwas yung tricycle. Hindi ko nga alam kung paano nangyari yun eh. Dahil kanina, kitang-kita ko na ako ang tinutumbok ng tricycle. Sigurado ako na iniligtas ka ng may kapal. Siya ang tumulong sa'yo, Aliyah. Nagsugo siya ng anghel para iligtas ka. Siguro nga, Gringo. Buti na lang talaga. Hindi ako nasagasaan. Bakit? Gusto mo ba gusto mo bang ihatid kita sa pupuntahan mo? At bakit naman, Aber? Para masiguro ko na walang masamang mangyayari sa'yo. Ang pangyayaring yon ay kitang-kita ni Saturnino sa kanyang balintanaw. Nakikita niya ang mga ginagawa ni Gringo. Nagpupuyo siya sa galit dahil sa pangyayaring yon. Mali! Maling-mali! Maling-mali ang kanyang ginawa! Umuusok ang ilong mo at parang nagiinit ang tumbong mo sa pagkakaupo sa iyong trono, among Saturnino. Sa unang pagkakataon pa lang, binigo kagad ako ng mukong na ito. Hindi siya tumupad sa aming kasunduan. Si Gringo ba ang tinutukoy mo, amo? Wala nang iba pa. Ang hinayupak na yon ang dahilan ng pag-iinit ng aking tumbong. Ibig lang sabihin, nilinlang ka niya. Hindi maaari yun, Rolly. Sa ngayon, palalagpasin ko muna ang ginawa niya. Baka nalilito pa lamang siya. Bibigyan ko muna siya ng isa pang pagkakataon. Ikaw pala nagbago, pinuno. Aba, tila nagiging mabait ka na yata at nagiging mapagbigay. Ugok! Hindi ganun yun. Pagbibigay yun para gumawa na siya ng masama sa susunod na pagkakataon. Ibig mo sabihin wala ka bang gagawin kay Gringo? Hindi mo siya parurusahan? Hindi. Pero sa oras na sumira na naman siya, makakatikim na siya ng ngit-ngit ni Saturnino. Dahil bahagi ng misyon ng dalawang kampon ng kadiliman sa baryo Sinagtala ang maghasik ng lagim, kaya naman hindi pa rin nila nakakalimutan ang pakawalan ang kanilang mga alagad na aswang para manggulo at magpakalat ng kilabot sa baryo Sinagtala. Minsan pa'y pinakawalan nila ang mga aswang upang maghatid ng kaguluhan. Ang bagay na yon ay nakarating naman sa kaalaman ni Gringo na noon ay nagpapahinga sa kanyang kwarto. Narinig niya ang mga ingay maging ang pagkataranta ni Lola Juliana. Ako pa, nandito na naman sila. Wala silang kasawa-sawa. Ano po yun, Lola Juliana? Inaatake ng aswang ang baryo natin na po. Nagkakagulo na ang mga tao. Kailangan nila ng tulong. Saan ka pupunta? Hindi pwedeng wala akong gawin, Lola. Kailangan harapin ko ang mga aswang na yun. Wag na, Apo. Hayang ka na naman Magpapakabayani ka na naman. Lola, hindi po ako matatahimik hanggat wala akong ginagawa para tulungan ang mga kababaryo natin. Hindi na nagawa pang pigilan ni Lola Juliana si Gringo. Kinuha niya ang itak sa kanilang kusina at nagmamadaling lumabas ng bahay
upang harapin ang mga umaataking aswang at hindi mapahamak ang mga taga-baryo. Walang takot na hinarap ng binata ang mga umaataking aswang dahil taglay din niya ang mutya ng dilim, ay ginamit niya yon para puksain ang mga kampon ng kadiliman. Umuusok at nasusunog ang mga ito hanggang sa sumabog ang katawan ng mga aswang. Dahil yon sa taglay na kapangyarihan ng mutya na hawak ng binata. Uubusin ko kay mga kampo ng kadiliman! Hindi ako papayag na guluhin niyo at pagharian ng aming baryo! Dahil dito ang gusto namin ay katahimikan, hindi kaguluhan! Minsan pa ay kumalat sa baryo ang ginawa ni Gringo. Naging palaisipan man sa kanila ang kakaibang lakas ng binata, ay hindi na yun mahalaga sa kanila at wala na silang planong alamin pa. Mas importante ay hindi sila pinapabayaan ni Gringo. Laging naroon ang binata sa oras na kailangan nila ng tulong mula sa mga nilalang na naghahasik ng lagim at kaguluhan. Grabe ka na talaga! Ang husay mo talaga, Idol Gringo! Wala kang kakupas-kupas! Tsamba lang yun, Popoy. Hindi tsamba yun! Talagang iba ka, Idol Gringo! Pero Idol, eto may tanong lang ako sa'yo. Hindi ko ipagkakalat. May power ka nga ba? Ha? Wala. Sino namang marites na nagsabi sa inyan? Usap-usapan lang. Kasi nga, mas malakas ka na kaysa dati. Siguro, nasanay lang ako sa pakikipaglaban kaya mas naging malakas ako. Siguro nga, no? Sana minsan, sama mo naman ako sa mga adventure mo, Idol Gringo. Gusto mo ba? Aba, oo naman. Kasi nga, gusto ko maging katulad mo. Ang astig kaya nun. Sa ikalawang pagkakataon ay minsan pang binigo ni Gringo ang inaasahan ni Saturnino. Masamang-masama ang loob nito dahil ang taglay na mutya ng dilim ay ginamit ng binata upang lipulin ang kanilang mga kampon. Sumusobra na siya! Sobra ng ginagawa niyang hindi pagtupad sa kasunduan! Tama ka, amo. Oras na para disiplinahin siya at ipatikim ang ngit-ngit mo. Oo, kabayang Rolly. Hinding-hindi ko na mapapalagpas pa ang kalokohang ito ng binatang yon. Makikita niya ang kanyang hinahanap. Naghahanda na sa kanyang pagtulog si Gringo ng mga sandaling yon nang makita niya ang isang itim na ibon na pumasok sa kanyang kwarto. Inakala niyang isang ibon lang yon na naligaw, kaya kanyang binaliwala. Subalit nang makapasok na yon sa loob ng kanyang kwarto, ay biglang nagbago ang anyo nito at naging si Saturnino. Oh! Anong ginagawa mo rito? Dahil kailangan madisiplina ka, Gunggong. Bakit? May ginawa ba ako mali? Puro mali. Maling-mali talaga. Dahil hindi ka tumupad sa usapan. Ang mutya ng dilim ay para sa kadiliman. Para sa kasamaan, Gunggong. Pero anong ginawa mo? Ginamit mo para tumulong at gumawa ng kabutihan. Dahil ganun ako sa Saturnino eh. Likas sa akin ang tumulong at magtanggol ng kapwa ko. Hindi nga yun ang napag-usapan natin eh. Hindi ganun ang ating kasunduan. Dahil sa mga kapalpakan mo, ang dapat sa'yo ay parusahan. Biglang hinawakan ni Saturnino ang leeg ni Gringo. Buong lakas na sinakal nito ang binata. Bibitiwan mo ako, Saturnino! Hindi ako makahinga! Dapat kang bigyan ng leksyon, damuho ka! Nakalimutan yata ni Saturnino na may taglay na ring kapangyarihan si Gringo, kaya biglang nanigas ang kamay ni Saturnino dahil ginamit ni Gringo ang bisa ng mutya ng dilim na ibinigay sa kanya. Naninigas ang kamay ko! Hindi ako makakilos! Yan ang dapat sa'yo! O ano ka ngayon, ha? Talagang ginagalit mo ko! Makikipaglaban ka sa akin gamit ang mutya ng dilim na ibinigay ko sa'yo! Oo naman! Dahil hindi ako papayag na basta mo na lamang ako sakta ng ganito. Ngayon, ako naman ang gaganti sa'yo. Damuho ka!
Itinuro ni Gringo ang kanyang hintuturo kay Saturnino at sa kanya pinaikot-ikot ang kanyang hintuturo. Kasabay nun ay ang pag-ikot-ikot na parang trumpo ni Saturnino. Mabagal ang ikot hanggang pabilis ng pabilis. Tantanan mo ako, Gringo! Huwag mo akong paikutin! Nahihilo ko! Tama lang sa iyan! Hihiluhin pa kita lalo! Dahil sa patuloy na pag-ikot, ay hindi magawa ni Saturnino ang paganahin ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman, patuloy pa rin sa pag-ikot ang katawan niya. Naging parang buhawi sa bilis ang pag-ikot ng katawan ni Saturnino. Saka biglang itinuro ni Gringo ang kanyang daliri sa labas ng bintana. Kasabay nun ay ang paglipad ng katawan ng lalaki at tumilapon ng katawan sa labas at lumagabog na bumagsak sa lupa. Aray! Aray ko! Nagkabali-bali yata ang mga buto ko. Walang hiya ka, Gringo. Hindi ko mapapalagpas ang ginawa mong ito. Magbabayad ka! Magbabayad ka! Dahil sa hilong-hilo pa rin si Saturnino, nagsaan yung ibon nito saka lumipad papalayo. Tila lasing naman ang ibon habang lumilipad dahil nga sa nararamdamang pagkahilo. Tawang-tawa naman si Gringo habang pinagmamasdan ang itim na ibon na gumigewang-gewang habang lumilipad papalayo. Akala yata niya maiisahan niya ako uli. Hindi na, uy! Ibahin mo si Gringo! Huwag toits! Ang mga nangyari sa kwarto ni Gringo ay narinig naman ni Lola Juliana, subalit hindi naman niya yon nakita. Kaya kumatok ng silid ng binata ang kanyang lola. Binuksan naman ni Gringo ang pinto ng kanyang kwarto. Bakit po, Lola? Ano ba yung ingay na naririnig ko kanina dyan sa loob ng kwarto mo? Saka parang may kasama ka. May narinig ako kanina na nagsasalita eh. Baka naman guni-guni niyo lang po yun, Lola. Mag-isa lang po ako dito sa kwarto ko eh. Totoo ba yung sinasabi mo, ha? Baka kasi meron ka dyang itinatago. Ano naman pong itatago ko dito? Six! Si Lola talaga oh. Gusto mong maging komedyante no? Nagpapatawa ka eh. Eh mabalay ko ba? Baka may tinatago ka dyan sa kwarto mo. Hindi kaya si Aliyah? Aba, lalong imposible po yung sinasabi niyo, Lola. Abay, bakit naman? Sinusungitan nga po ako ng babaeng yung kapag nagkikita kami, lalo na kapag kausap ko siya. Laging galit na galit, mainit ang ulo. Ganon lang yun, Apo. Pero sa tingin ko, may gusto sa'yo ang dalagang yun. Nako, imposible pong mangyari yun. Baka sadyang hindi lang niya ako type. Ano ka ba, Apo? Guwapo ka. Ang totoo nga yan eh, maraming nagkakagusto sa'yo na chicks. Nako, Lola, fake news po yan. Dahil kung marami nagkakagusto sa akin, dapat sana, may jowa na ako ngayon. Hanggang ngayon bokya pa rin. Basta, Apo, si Aliyah, siya ang babaeng nababagay para sa'yo. Malamang nagpapakipot lang yon. Si Lola talaga, oo. Pero teka nga, wala ka ba talagang kasama dyan sa kwarto mo, ha? Abay, kanina may narinig talaga akong ibang tao na nagsasalita dyan. Lola, guni-guni nyo lang po yun. Kaya matulog na po kayo. Baka antok lang po yan. Sadyang inilihim ni Gringo sa kanyang lola ang tungkol sa mutya ng dilim na taglay niya. Lalo na ang pakikipagkasundo niya kay Saturnino na kampon ng kadiliman. Hinding-hindi yun magugustuhan ng kanyang lola. Bigo namang umuwi ang kampon ng kadiliman na si Saturnino para disiplinahin si Gringo. Parang siya pa nga ang nakatikim ng disiplina dahil sa nangyari sa kanya. Sumakit ba ang balakang nyo, Amo? Aba, nirarayuman na kayo? Ang hayop na yon, napakawalang hiya niya. Amo, abay galit na galit kayo ah. Gusto nyo manakit? Oo, gusto ko talagang manakit. Dahil sa hayop na Gringo na yon. Mukhang masyado na kayong pinahihirapan ng bilatang yon. Puro problema na lamang ang ibinibigay niya sa inyo. Nagkamali ako, Kabayang Rolly.
Nagsisisi na ba kayo at pinagkatiwalaan niyo siya? Dahil ang buong akala ko ay magiging kakampi natin siya at mapagbabago ng isip. Kaya lamang, mukhang ako yata ang naisahan ng damuhong yon. Aba, paano na ngayon yan, amo? Hindi magiging madali para mabawi mo sa kanya ang mutya ng dilim. Pero hindi pwedeng patuloy niyang gamitin yon sa kabutihan. Isang malaking insulto at pagkakamali yon na ang lakas ng dilim ay gagamitin sa kabutihan. Mortal sin! Mortal sin yon! Sa gaya nating mga aswang at kampon ng kadiliman. Kaya lamang, sadyang hindi nila mapipigilan si Gringo sa gusto nitong gawin. Galing man sa kadiliman ang taglay niyang kapangyarihan at mutya, ay hindi niya yun ginagamit para gumawa ng kasamaan. Katulad na lamang ng isa pang pangyayari na makakainkwentro ni Gringo. Idol Gringo! Idol Gringo! Mabuti na lang at nakita kita, Idol! Bakit, Popoy? Huwag mong sabihing may humahabol sa'yo. Wala! Saka, iyakang-yaka ko naman kung may asong humahabol sa akin, no? Batuhin ko lang yun eh. Tsak, babagsak kagad yun. Iba to, Idol! Halika! Sumama ka sa akin, dali! Bakit nga, Popoy? Kasi ano eh, may lalaking umakyat sa poste ng kuryente. Gusto magpakamatay. Ano? Saan? Kaya nga sumama ka sa akin. At baka tumalon na yun. Matitepok talaga yun. Nagmamadaling pinuntahan ni na Gringo at Popoy ang lalaking sinabi ng bata. Marami na ring tao ang nandoon at nakikiusyoso sa ginawang pag-akyat ng lalaki sa poste ng kuryente. Teka, parang kilala ko kung sino ang lalaking yan ah. Parang si Mang Kanor. Oo nga, Idol Gringo. Si Mang Kanor nga yan, hindi ka nagkakamali. Pero bakit siya umakyat sa poste ng kuryente at gusto magpakamatay? Upang malaman ang dahilan ay nagtanong-tanong si Gringo. Agad namang sinabi sa kanya ng mga taong naroon. Iniwan daw si Mang Kanor ng asawang si Marisol at sumama ito sa ibang lalaki. Isinama pa ang kanilang anak. Hindi matanggap ng lalaki ang ginawa ng asawa, kaya naglasing siya at nang makainom na ng alak ay umakyat sa poste ng kuryente at gustong tumalon upang magpakamatay. Ang nais niya ay bumalik ang asawa at anak, kaya lamang walang nakakaalam kung saan nagpunta ang babae. Kawawa naman pala si Mang Kanor, Idol. Oo nga, Popoy. Madalas talaga kahirapan ang dahilan ng ganyang pangyayari. Baka hindi na kinaya ni Marisol ang hirap ng buhay sa piling ni Mang Kanor. Kaya nang makahanap ng lalaki na akala niya ay magbibigay sa kanya ng magandang buhay, sumama na kaagad siya. Pero Idol, mali pa rin yun, di ba? Aba, syempre naman, maling-mali yun. Pero gustong-gusto yun ng kalaban ko. Ha? Kalaban? Sinong kalaban? Ang ibig ko sabihin yung kalaban ng kabutihan. Di ba yung kasamaan? Yung gumagawa ng mali? Oo naman, Idol. Idol, tignan mo. Mukhang tatalo na yata si Mang Kanor. Nagsigawan ang mga taong naroon na nanonood sa gagawin ng lalaking iniwan ng asawa. Naku po! Ayan! Tumalo na nga! Kitang-kita ni Gringo ang ginawa ni Mang Kanor, pero ang kutob niya'y tila hindi naman yun tumalon, kundi may tumulak. Kaya gamit ang daliri at ang kapangyarihan ng mutya ng dilim, ay itinuro ni Gringo si Mang Kanor at ibinalik uli yun paitaas kung saan nakatayo kanina. Nagsigawan ang mga tao sa nakita nilang tila isang mahika. Paanong ang lalaking nahulog na sa poste ng kuryente ay unti-unting umangat at bumalik sa lugar na dating kinatatayuan. Kaya lang, muli itong nahulog, pero naging maagap si Gringo at naibalik niya uli si Mang Kanor sa itaas ng poste upang hindi siya bumagsak sa lupa. Minsan pa'y nagsigawan ng mga tao na tila ba nanonood sila ng isang palabas sa sirkus. Samantala, malakas ang kutob ni Gringo na may nakikialam sa ginagawa niyang pagliligtas kay Mang Kanor.
Iginala niya ang kanyang paningin at mula sa grupo ng mga taong nakikipag-osyoso ay nakita niya roon si Saturnino kasama si Kabayang Rolly. Sabi ko na nga be, may nakikialam sa akin. Andito nga si Saturnino. Pero hindi ako papayag na mapahamak si Mang Kanor dahil sa kagagawan ni Saturnino. Sa kabilang dako, nagngingit-ngit ulit sa galit si Saturnino dahil minsan pa ay binigo siya ni Gringo at maging ang pagpapakamatay ni Mang Kanor ay pinakialaman nito. Namumuro na talaga sa akin ang walang yan yon, Kabayang Rolly. Sabi ko na nga be, kagagawan na naman ni Gringo. Kinokontra ka niya, amo. Punong-puno na talaga ako sa kanya. Punong-puno na. Kapag puno na ang salop, dapat nang kalusin, amo. Talagang kakalusin ko na siya. Magkaroon lamang ako ng pagkakataon. Paano yan, amo? Andun pa rin sa itaas ng poste ang lalaking gustong tumalon. Ba't hindi mo pa tuluyang ihulog? Para tapos na. Ungas ka ba? Hindi ka rin nag-iisip, no? Nariyan nga si Gringo. Paano matutuloy ang masamang plano ng lalaking yan kung tinutulungan siya? Alam mong ang lakas naming taglay ay halos magkapareho lamang. Dahil sa akin rin nanggaling yun. Ibig mong sabihin papayag kang maging talunan, amo? Siyempre hindi. Dahil may iba pang pagkakataon. Makakaganti rin ako sa Gringo na yan, Kabayang Rolly. At mababawi ko sa kanya ang mutya ng dilim. Iniwan na nila Saturnino at Kabayang Rolly si Mang Kanor na nasa itaas ng poste. Kaya nagkaroon ng kalayaan si Gringo na ibaba na ng maayos ang lalaki. Ibig lang sabihin, hindi na tuloy ang pagpapakamatay nito at nailigtas ang buhay. Muling nangibabaw ang kabutihan kontra sa kasamaan. Dinala sa barangay ng mga tanod si Mang Kanor upang doon ay pansamantalang iditine upang makausap at matulungan sa malaking problemang kinakaharap nito. Walang nakakaalam sa mga taong nag-usyoso kanina kung paanong naibaba si Mang Kanor na hindi man lang nasasaktan. Inakala nilang lahat na himala lamang ang nangyari dahil hindi naman ipinaalam at ipinagyabang ni Gringo ang tungkol sa ginawa niyang pagliligtas gamit ang mutya ng dilim. Subalit ang bagay na yon ay alam at nakita ng batang si Popoy. Ikaw ang may kagagawan nun. Diba, Idol Gringo? Yung pagliligtas kay Mang Kanor? Hindi nakasagot si Gringo, pero hindi niya na yon maipagkakaila pa kay Popoy. Kaya isang bagay lang ang nasabi ng binata sa kaibigang bata. Popoy, atin-atin lang yun ha. Kailangan walang ibang makaalam. Sabi ko na nga, be! Idol na talaga kita! Ang astig ng powers mo! Popoy, ano ka ba? Sabi ko walang ibang dapat makaalam tapos ang ingay-ingay mo. Ay, sorry. Masyado lang ako nadala sa saya ko, Idol Gringo. Popoy, minsan ko pang sasabihin sa'yo ha. Ipangako mo na walang ibang makakaalam nito. Kahit kay Lola Juliana, ilihim mo yun. Kasi nga, sigurado magagalit siya sa akin. Teka, paano mo nga pala nakuha yung powers mo, Idol? Ang totoo niyan, ipinasa lang sa akin to ng kampo ng kadiliman. Pero kahit galing to sa kasamaan, ang mahalaga, nagagamit ko ang mutya na to para makatulong at makapagligtas ng mga tao. Oo nga, tama ka, Idol. Yun ang mahalaga. Marami ka natutulungan at naililigtas. Nakabalik na sa kanilang tirahan sina Saturnino at Kabayang Rolly. Mainit ang ulo at aburido pa rin dahil sa mga nangyari. Naisahan na naman siya ni Gringo. Ako ang mapapahamak nito sa ating Panginoon, Kabayang Rolly. Siyang tunay, among Saturnino. Kapag hindi mo napigil ang ginagawa ni Gringo, ikaw talaga ang malilintikan. Kaya dapat akong makaisip ng paraan para mahikayat ko si Gringo na gumawa ng kasamaan. O di kaya ay ganap ng mabawi ang mutya ng dilim kasama ang kanyang kaluluwa
na dadalhin sa impyerno. Amo, meron akong question. Ano yun? Ano ba ang kahinaan ng isang lalaki? Hindi ba'y babae? Gagamitin ko na naman ang lola niya. Parang mahirap nang gawin yon. Dahil sabi ko nga sa'yo, magka-level ang lakas namin. Hindi ang lola niya, amo, kundi isang babae. Isang magandang babae at kaakit-akit na babae. Teka lang, parang maganda yung ideya mo. Gusto ko yung question mo, kabayang Rolly. Oh, nakita mo na? Aprobado na sa'yo ang naiisip ko? Pero, sino naman ang babaeng yon? Amo, imposibleng walang babaeng kursunada si Gringo. Meron siyempre. At siya ang gagamitin natin. Tama ka. Ngayon din ay aalamin natin kung sino ang babaeng kursunada niya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Saturnino. Agad siyang gumamit ng kanyang kampon na ibong itim upang magmanman kay Gringo. Hindi natapos ang maghapon ay agad na bumalik ang itim na ibon na may dalang magandang balita. Mahusay! Mahusay! Maasahan kan talaga, taratitat! Humuni ang ibong itim na pinasalamatan ni Saturnino. Siya ang inutusan para alamin ang babaeng maaari nilang gamitin. Aliyah pala ang babaeng kursunada ni Gringo ayon kay Taratitat. Ngayon din ay kailangan simulan ang aking misyon. Hindi ako dapat magsayang ng oras. Naghahanda na sa pagtulog ang dalagang si Aliyah ng gabing yon. Inihanda na niya ang kanyang kamang tutulugan. Ang kanyang lolo Densyo naman at kapatid na si Popoy ay kanina pa natutulog. Hihiga na lamang sana siya sa kama nang makarinig siya ng ingay at pagaspas mula sa labas ng bahay. Nakita niya na nakabukas din ang bintana sa kanyang silid. Kaya't tumayo siya at lumapit sa bintana upang isarado yon. Kaya lamang, nang akmang isasara na niya ang bintana, ay isang kakatwang nilalang ang biglang bumungad kay Aliyah. Isang nakakatakot na aswang na handa siyang atakihin. Sanhi ng matinding takot ay nahimatay ang dalaga. Dahil sa pangyayaring yon, ay malayang nakapasok ng kwarto ni Aliyah ang aswang. Nagbago ng anyo ang aswang. Naging si Saturnino ito. Saka muling nagbago ang anyo nito. Mula sa pagiging tao ay unti-unting naging kulay abong usok ang kabuuan ni Saturnino. Ang usok na yon ay pumasok sa katawan ni Aliyah habang wala itong malay. Nang ganap nang makapasok sa katawan ng kulay abong usok, ay lumabas muli ang usok sa katawan ng dalaga at lumabas na yon ng bintana. Biglang dumilat ang mga mata ng dalaga, kasabay ang kakaiba at mapanuksong ngiti. Samantala, sa lugar ni na Gringo, hindi naman siya dalawin ng antok. Kanina pa naghihilik ang kanyang lola Juliana sa kwarto nito, pero siya ay hirap pa ring makatulog. Kaya naisipan niyang lumabas muna ng bahay upang magpahangin saglit at baka sakaling kapag tumingala siya sa mga bituin ay makaramdam siya ng antok. At yun na nga, lumabas ng bahay si Gringo at naupo sa isang kawayang upuan na nasa harap ng kanilang bahay. Tumingala siya sa langit at nakita niya ang isang bituin na nagniningning at may kakaibang kislap. Napangiti si Gringo habang nakatingin sa bituin na yon. Ang magandang bituin na yon. Parang siya si Aliyah. Nagniningning. Kumikislap. Pero mahirap abutin. Parang si Aliyah. Kahit na anong gawin ko, lagi na lang akong sinusungitan. Para bang meron akong malaking kasalanan sa kanya. Kaya tuloy, hindi ko alam kung paano ko siya liligawan eh. Makita lang niya ako, parang asong galit na galit, nakaangil kaagad. Pero umaasa pa rin ako na isang araw, ay mapapaibig ko rin siya. Kaya sa pagtulog ko ngayong gabi, isasama ko siya sa panaginip ko.
Bakit sa panaginip lang, Gringo? Maaari namang sa totoong buhay. Nanlaki ang mga mata na tila namatanda si Gringo sa kanyang nakita na nakatayo sa kanyang harapan. Naroon si Aliyah at nakasuot ng maikling short na kumikislap sa liwanag ng buwan ang mapuputing hita. Habang ang suot na sando ay hapit na hapit sa katawan nito, kaya bakas na bakas ang magandang hubog ng katawan ng dalaga. Hindi nakapagsalita si Gringo at napalunok ng laway dahil sa namasdang kagandahan ng dalaga. Bakit, Gringo? Bakit parang hindi ka yata makapagsalita? Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Hindi mo ba gusto ang suot ko? Pangit ba ako? Maganda ka, Aliyah. Super! Saka ang sexy mo. Para tuloy may gustong kumawala sa suot kong boxer eh. Eh di pakawalan mo kung gusto mo. Dadakmain ko pa yan pag nakawala. Ha? Gagawin mo yun? Oo naman. Gusto mo ba? Ngayon na? Teka lang. Sandali. Ikaw ba talaga yan, Aliyah? Ikaw nga ba yan? Oo. Ako to, Gringo. Akin ang kamay mo. Hawakan mo ko kahit saan para malaman mong ako nga ito. Ang pinakamamahal mong si Aliyah. Pero, bakit hindi ka nagalit sa akin? Hindi ka na nagtataray. Ang Aliyah na kilala ko ay mataray palagi at masungit. Bakit? Pwede namang magbago ang tao, di ba? Saka alam mo, napag-isip-isip ko kasi na wala naman talagang dahilan para sungitan kita eh. Samantalang, nakikipagkaibigan ka lang naman sa akin, di ba? Pero ngayon, handa na ako ng higit pa sa pagiging magkaibigan lang. Ha? Talaga? Higit pa sa kaibigan? Ibig mong sabihin? Jowa? Tayo na? Oo naman. Ikaw naman ang bagal mo. Kaya mula ngayon, jowa na kita. Talaga, Aliyah? Oo nga. Magjowa na tayo. Payag na ako. Pwede mo na akong isama sa kwarto mo at maaari mo nang gawin ang kahit na anong gusto mo. Ngayon na? Agad-agad? Oo naman. Patatagalin pa ba natin yun? Di ba magjowa na nga tayo? Loves kita at loves mo ko. E di, maglablaba na tayo. Talaga? Maglalablaba na tayo? Oo nga ni. Muli ay napalunok ng laway si Gringo. Biglang uminit ang pakiramdam niya. Tumayo ang kanyang kaliit-liit ang balahibo sa katawan. Nagalit din ang punong barangay na nasa loob ng kanyang boxer na short. Naisip ni Gringo, pagkakataon niya na yon na makasama si Aliyah. Matagal niya nang inaasam-asam yon. Subalit ang hindi alam ni Gringo at hindi na pumasok sa isip niya na ang bagay na yon ay pakana lamang ni Saturnino. Isang patibong para kay Gringo upang mahulog ang binata na gumawa ng masama. Paraan din yon para mapatulog ang binata at mabawi ang mutya na ipinagkatiwala sa kanya. Nilukuban na ng pagnanasa at itim na espiritu si Gringo. Ang tanging nasa isip niya ng mga sandaling yon ay ang makasama sa gabing yon si Aliyah. Kaya isinama niya ang dalaga sa loob ng kanyang kwarto habang mahimbing namang natutulog ang kanyang lola Juliana sa kabilang silid. Pagkapasok ng dalawa sa loob ng kwarto ay agad na umindak-indak si Aliyah. Isang mapanghalinang sayaw ang kanyang ginawa sa harapan mismo ni Gringo upang lalong pag-initin at pag-alabin ang nararamdaman ng binata. Kanina pa nanunuyo ang laway ni Gringo at ang pananabik ay umalipin na sa buong pagkatao ng binata. Humiga na ang dalaga sa tabi ni Gringo. Dumampi ang kamay ni Aliyah sa dibdib ng binata. Napapitlag naman si Gringo dahil sa matinding tila kuryente ang kanyang naramdaman. Kuryenteng gustong-gusto ng binata.
O ano, Gringo? Wala ka pa bang gagawin? Umpisahan na natin. Ha? Oo, sige. Uumpisahan ko na. Inilapit ni Gringo ang kanyang muka sa muka ng dalaga. Pinatulis na ang kanyang nguso upang iparamdam kay Aliyah ang mainit at matamis niyang halik. Subalit bago pa magdampi ang kanilang mga labi, ay malakas na katok sa pinto ng kanyang kwarto ang kanyang narinig. Pinupukpok ni Lola Juliana ang pinto ng kwarto ng binata. Dahil sa pagkagulat, ay naitulak ni Gringo ng malakas si Aliyah at nahulog ito sa kama. Dismayado si Gringo sa pangyayaring yon. Medyo nainis pa sa kanyang Lola Juliana. Anak ng... Bakit po, Lola Juliana? May kailangan po ba kayo? Para kasing may ibang tao kang kasama dyan sa loob ng kwarto mo. Wala po, Lola. Ako lang po ang tao dito sa loob. Baka guni-gunin niyo lang po yun. Matulog na po kayo uli. Okay lang po ako. Sigurado ka bang okay ka lang dyan na po? Aba, parang may narinig akong bumagsak eh. Ayos lang po ako, Lola. Nag-e-exercise lang po ako. Ayos lang po ako dito. Hindi na nagpumilit pa si Lola Juliana. Umalis na ito sa harap ng pinto ng silid ng apo. Samantala, tumayo naman sa pagkakabagsak mula sa kama si Aliyah. Hawak nito ang kanyang ulo na naunang tumama sa sahig nang mahulog ito mula sa kama ni Gringo. Aray! Ang sakit ng ulo ko. Naalog yata ang utak ko. Aba, teka. Nasaan ba ako? Saka, ba't nandito ka, Gringo? Natural. Kwarto ko to eh. Andito ka sa kwarto ko. Tsaka huwag kang maingay. Baka marinig ka. Walang hiya ka? Anong ginawa mo sa akin? Ba't ako nandito sa loob ng kwarto mo? May masama kang ginawa sa akin, no? Nagpupuyos sa galit si Aliyah dahil iniisip niyang may kung anong ginawa sa kanya si Gringo. Sanhi ng pagkakabagok ng ulo niya kanina ay nawala ang epekto ng kulay abong usok na pumasok sa katawan niya. Bumalik sa dati ang kanyang isipan at wisyo. Gustong sugurin ni Aliyah ng suntok si Gringo, pero napigilan niya yon. Sandali! Huwag ka naman masyadong bayolente. Kalma ka lang, Aliyah. Wala akong ginawang masama sa'yo. At yung pagpunta mo rito sa bahay namin, sarili mong desisyon yun. Okay ka lang ba? Ba't naman ako pupunta dito? Teka, kung hindi mo talaga alam ang mga nangyari, pati yung pagpunta mo dito sa bahay namin, malamang ginamit ka niya. Ginamit ka ng kampo ng kadiliman. Si Saturnino. Ano? Sinong Saturnino ang sinasabi mo? Maniwala ka sa akin, Aliyah. May masamang nilalang. Isang kampo ng kadiliman na ang gusto ay gumawa ko ng masama. Pero hindi ko kaya. Maging ikaw ay kinangsangkapan niya para ihulog ako sa paggawa ng kasamaan. Buti na lang pala, hindi ako tuluyang nahulog. Hindi ka nga nahulog. Ako naman ang nahulog. Sandali lang. Pero, totoo ba talaga ang sinasabi mo, Gringo? Umayos ka, ha? Sasamahin ka sa akin kung imbentong kwento lang yan. Aliyah, totoong lahat ang sinasabi ko sa'yo. Maniwala ka sa akin. Pero isang bagay lang ang masisigurado ko sa'yo. Buong-buo ka pa rin, Aliyah. At wala akong masamang ginawa sa'yo. Tila gustong maniwala ni Aliyah kay Gringo dahil kilala niya ang binata. Hindi ito ang tipo na magsasamantala sa kanya. Isa pa, mabuting tao ang pagkakakilala niya kay Gringo at ng marami pang tao sa kanila. Dahil sa ginagawa nitong pagtulong sa mga kababaryo at pagiging tagapagligtas kapag may mga taong sinasaktan o inaargabyado. O ano, Aliyah? Naniniwala ka na ba sa mga sinasabi ko sa'yo? Teka, sandali. Pinag-iisipan ko pa. Ang mabuti pa siguro ihatid na muna kita sa inyo. Malamang nag-aalala na sa'yo ang lolo mo. Dahil madilim pa, inihatid ni Gringo si Aliyah sa bahay nito. Buti na lang, tulog pa ang lolo at kapatid niya, kaya walang naging problema. Nakarating naman kay Saturnino ang muling kabiguan niya na gawing masama si Gringo. Walang nangyari sa plano nitong pagsamantala ng binata si Aliyah.
Salamat na lamang din sa pakikialam ni Lola Juliana. Nagngingit-ngit naman sa galit ang kampon ng kadiliman dahil si Aliyah na ang kanyang huling baraha para gawing masamang tao si Gringo, pero sumablay pa rin siya. Samantala, hindi na mapapalagpas pa ni Gringo ang mga ginagawa ni Saturnino. Kailangan magkaharap na rin silang muli. Dahil hindi ito titigil hanggat hindi nito nagagawang pakialaman ang lahat ng mga taong malapit sa kanya. Kaya nang sumunod na gabi ay mag-isang nagtungo sa isang lugar na malayo sa mga kabahayan si Gringo. Doon niya haharapin si Saturnino. Saturnino! Pinuno ng kasamaan! Tinatawag kita! Magpakita ka sa akin! Tayo magtuos! Hindi yung kung sino-sino pa ang dinadamay mo! Isang umaatungal na hayop ang lumitaw mula sa kadiliman. Isang aswang na nakakakilabot at nakakadiri ang anyo. Agad nitong inatake si Gringo, pero agad na nakagawa ng paraan ang binata. Ginamit niya ang mutya ng dilim at iniharang niya ang kanyang mga kamay. Biglang huminto ang halimaw na tila naninigas ang katawan. Hirap itong makagalaw. Ha! Akala mo yata matatakot ako sa'yo, no? Alam kong ikaw si Saturnino. Unti-unting nagbago ang anyo ng aswang. Naging si Saturnino ito na nagpupuyos sa matinding galit. Ang kapal talaga ng mukha mong hayop ka. Nagawa mo pang gamitin sa akin ang kapangyarihan ng mutya ng dilim na ipinahiram ko lamang sa'yo. Sorry ka na lang, Saturnino. Dahil tama lang na sa mga gaya niyong masasama gamitin ang lakas na ipinahiram mo sa akin. Kung nagagamit ko ito para gumawa ng mabuti, mas lalo ko itong gagamitin para tapusin ang mga masasamang katulad mo. Tignan na lang natin. Nakatikim ka lang ng konting kapangyarihan. Akala mo'y kaya mo na ang lahat. Hindi ako nagmamalaki sa iyo, Saturnino. Pero hindi ako papayag na magpatuloy ang paghahari niyo para pasamain ang mga tao at ibulid ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Nagkamali talaga ako sa iyong hayop ka. Sana lang pala, hindi na lang ako nagtiwala sa iyo. Wala ka na magagawa pa, Saturnino. Bigo ka eh. Kaya ang pagkakamali mong yan ang magpapahamak din sa iyo at sa mga kauri mong kampo ng kadiliman. Pinaikot-ikot ni Gringo ang kanyang daliri at biglang itinuro si Saturnino. Umangat mula sa lupa si Saturnino at nagpaikot-ikot ito sa ere na parang erisi. Simula sa mabagal hanggang sa bumilis ito. Hindi yun inaasahan ni Saturnino, kaya hindi siya nakabuelo upang kontrahin ang kapangyarihan na yon ni Gringo. Kaya't habang umiikot sa ere na tila elisi ang kampon ng kadiliman, ay pumapalahaw ito. Ngunit hindi tumigil si Gringo sa paggamit ng bisa ng mutya ng dilim at lalo pa nitong pinabilis ang pag-ikot ng kampon ng kadiliman. Lalong walang nagawa si Saturnino. Samantala, habang ang atensyon ni Gringo ay naroon kay Saturnino na ginawang elisi sa ere, walang kamalay-malay ang binata na nasa gawing likuran pala niya at papalapit sa kanya ang kanang kamay ni Saturnino na si Kabayang Rolly. Nagbago ng anyo ito at naging aswang na may matutulis na pangil at kuko. Bigla nitong inatake si Gringo at dahil sa pangyayaring yon ay nawala ang pokus ng binata kay Saturnino. Nabuwal siya sa lupa habang pilit na lumalaban at gustong sagpangin ng halimaw. Subalit nanlaban si Gringo. Nagpambuno ang dalawa at nagpagulong-gulong pa nga sila sa lupa. Malakas ang halimaw na umatake kay Gringo at nasugatan siya nito. Walang hiya ka! Panira ka ng diskarte! Halimaw ka! Sumenya si Gringo. Isinuntok-suntok niya ang kanyang mga kamay sa hangin. Subalit ang epekto nun ay mapupunta sa aswang na umaatake sa kanya. Sinuntok-suntok ng halimaw ang sarili. Hindi tumigil si Gringo hanggang hindi nawawasak ang muka ng aswang. Nang matiyak ng binata na nanghihina na ang aswang, ay pinalutang niya ito sa ere at itinapon sa kadiliman. Dahil ang atensyon ni Gringo ay napunta kay Kabayang Rolly na naging halimaw, kaya napabayaan niya si Saturnino at nakabawi ito. Hindi na siya umiikot sa ere,
subalit hilo pa rin. Kaya lang, pinipilit ang sarili upang gumanti kay Gringo. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay ibinuka ni Saturnino ang kanyang mga palad. Mula sa mga palad niya ay may lumabas na mga bolang apoy. Saka isa-isang ipinukol yun kay Gringo. Nagagawa naman itong iwasan ng binata. Ngunit lalo pang binilisan ng kampo ng dilim ang pagbato ng mga bolang apoy. Hinayaan na lamang ni Gringo na batuin siya ng bolang apoy. Kaya naman, kumalat ang bolang apoy sa lugar na kinaroroonan nila. Lumalaki ang apoy, subalit hindi pa rin tumitigil si Saturnino. Masusunog ka ng buhay, Gringo! Masusunog ka! Yan ang dapat sa isang taong hindi marunong tumupad sa kasunduan! Diablong buwang ka! Hindi mali ang ginawa kong pagsira sa ating kasunduan dahil masamang ipinapagawa mo sa akin. Kaya tama lang na sinira ko yun. Lalo pang dumarami ang apoy at napapaligiran na sila noon. Nararamdaman na ni Gringo ang init, kaya kailangang may gawin siya. Muli ay pinagalaw niya ang kanyang kamay, saka inikot-ikot niya yon habang nakaturo kay Saturnino. Naramdaman ni Saturnino na may kung anong gumagapos sa kanyang katawan. Pahigpit ng pahigpit yon hanggang hindi na siya makagalaw at makakilos. Teka! Ano tong ginagawa mo sa akin? Walang hiya ka, Gringo! Tinitiyak ko lamang na wala ka ng kawala. Kaya sa apoy na nilikha mo, diyan ka masusunog ng buhay. Diablong buwang ka! Hindi! Pakawalan mo ko! Hindi ito maaari! Anong hindi maaari ang pinagsasabi mo? Lalo ko pang palalakasin ng apoy na tutupok sa'yo. Lumikha ng hangin si Gringo at umihip yun upang lalo pang palakasin ng apoy na ikinalat mismo ni Saturnino. Sakto naman na biglang bumuhos ang ulan, ngunit hindi namatay ang apoy. Para itong agwa bendita o banal na tubig na pinadala ng Panginoon upang tuluyan ng matapos ang kasamaan ni Saturnino. Lalong naglagablab ang apoy at lalong pinatindi pa ang init nun, kasabay ng epekto ng banal na tubig sa aswang. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Panginoon na pinakamakapangyarihan sa lahat. O ano? Paano ba yan? Tinulungan na ako ng boss ko. Yari ka ngayon. Tignan ko lang kung mabubuhay ka pa sa tindi ng apoy na yan. Kahit kampon ka pa ng kadiliman. Walang hiya ka! Magbabayad ka! Hindi mo na ako masisingil dahil matutupo ka na sa Tornino. Diyan ang destinasyon ng gaya mong masasama, ang masunog sa naglalagablab na apoy. Hindi! Hayop ka! Isang malakas at nakakakilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw para sa kamatayan at katapusan ng kampon ng kadiliman. Ganap nang natupok ng apoy si Saturnino. Kasamang nasunog ang misyon nito na maggasik ng lagim at gawing masasama ang mga tao. Hindi agad umalis si Gringo dahil tiniyak niyang abo na si Saturnino bago niya iwan ang naturang sunog na lugar. Wala na ang kampon ng kadiliman. Kapayapaan na ang hatid nun sa baryo Sinagtala. Kailangan na ring umuwi ni Gringo. Nakaramdam siya ng pagod sa naging engkwentro nila ni Saturnino. Gusto niyang makauwi kagad para makapagpahinga. Ibinuka niya ang kanyang palad upang gamitin ang mutya ng dilim upang madali siyang makauwi. Kaya lamang wala nang bisa yon sapagkat patay na si Saturnino na nagpasa noon sa kanya. Bigla ring sumama ang kanyang pakiramdam. Nasusuka siya. Hindi niya napigilan ang kung anong bagay na ibig lumabas mula sa kanyang tiyan. Inilabas ng katawan niya ang itim na bagay na mutya ng dilim. Hindi na yun solido gaya ng ipinalunok sa kanya ni Saturnino, kundi isa na itong likidong itim na kumalat sa lupa. Katunayan yon na sadyang wala ng bisa ang mutya. Umaga na ng sandaling yon, naglalakad si Gringo papauwi. Una niyang dadaanan ang bahay ni na Aliyah. Nakita niya na nagwawalis ito ng bakuran. Nakita siya ng dalaga.
isang matamis na ngiti ang naging pagbati nito. Ginantihan naman yun ng binata. Biglang lumukso ang puso niya dahil ang ngiting pagbati na yon ay pagpapahayag na handa nang tanggapin ni Aliyah ang kanyang panliligaw. Ibang-iba na sa kanya ang dalaga. Nang makarating sa bahay ay naghahanda na ng almusal ang kanyang lola Juliana. Abay siyang kabagaling apo at mukhang pagod na pagod ka. May tinapos lang po akong mahalagang bagay, Lola Juliana. Kaya pagod at gutom na gutom po ako. Abay o sige, maupo ka na't kumain na tayo. Masaya at may kapayapaan na nagsalo sa kanilang almusal ang maglola. Ganap na kasiyahan at kapayapaan ang nasa puso nila, lalo na si Gringo. Dahil alam niyang wala nang manggugulo pa sa kanilang baryo. Kung meron man, nandun siya para harapin yon at gamitin ang kanyang lakas para ipagtanggol ang mga kawawa at naaapi. Dahil alam niya na hindi laging kailangan ng mutya o anumang uri ng anting-anting para makatulong at gumawa ng mabuti sa kapwa. Sapat na ang magkaroon ka ng mabuting kalooban at pagkakaroon ng pusong busilak para makatulong sa kanyang baryo at sa mga tao na inaabuso at inilulugmok ng kasamaan.